Yan lang ako mahal. O paano ka ID? Sulok naman yung may kamakaibangan. Yan ako na para lula mo. Nakali man din yung pindalula. Nako po. Wala na si Rice. Sayang. Hello mga kalingap, welcome back po sa ating YouTube channel. This is Kuya Nel. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe, like and share ng aking mga video. At pahit na rin po yung notification bell button para lagi po kayo updated sa aking mga uploads. Ayan mga kalingap, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na to ay may kaugnayan po sa mga kaganapan po nitong mga nakaraang araw, kung saan ay ito nga pong tambalang Jomcar po ay nakita natin na meron din pala talaga silang pinagdadaanan personally. So, bago tayo magsimula guys, ay big shoutout muna at pasupport po ng channel po nila Kuya Val, Ate Edna, Kalingap Rob, lahat po ng K-Boys, Kalingap Partners at Kalingap Reactors. Ayan. Mga Kalingap, batid naman po natin na sa buhay ng tao, hindi palaging masaya, hindi naman palaging malungkot. Pagkatapos po ng lungkot, may kasiyahan. Pagkatapos ng kasiyahan, may kasunod po yan na lungkot. Ganun po ang nangyari po dito sa tambalang Jomcar po mga kalingap. Opo, nakikita po natin sila na masaya, pero kahit ganun po, kahit sobrang blessed po sila, sobrang masaya sila sa buhay nila ngayon, hindi pa rin talaga din may iwasan na may dumating pong pagsubok sa buhay. At dito po natin makikita sa video na to na napaka-ordinaryong tao lang po ng ating mga sinusuportahan na Jomcar. At kung gaano po sila ka-down to earth at gaano katotoong tao. So panoorin po natin dito yung video po ni Carla at ni Jomar sa kanya-kanyang pinagdadaanan po sa buhay. Panoorin po natin. Bakit? Ay nagtumadik baga ko yung hiro. Maray-ngaray nga ni unyan tanong kaka-hiro na ako. Pahit-pahit ka na pati. Yan ay mga ako na pala. Pero unyan rahay ka na. Maray na. Walang makadan itong lolo mo. Tingnan nagkailan ako. Anong pagkakan mo, digdi? Ay, natunan ako na tiyak mo. Ay, nalalula mo. Sabi ko kaya dumang ka kay mama. Maray nga ni. Maray nga ni. Kaya ka man ni Papang Alsahon. Hindi ka nang iibabakin. So, ilang mo antay mo, digdi yun. Maray nga ni. Nauli ang pa ako nini. Kaparalubong na sila. Nag-urulit na dahil ko lang aram. Bakit? Nahimatay ka? Hindi, napataro ako din ako napapagmata. Grabe na Bakit kayo nga ko ako? nanay. Hindi ka magharap kayo na paghalik ko. Na ano ko. Sabi nga ni Hindi ka man arag ko yan dati, oh. ay nagtiyong ako sa bulan. Mas pagkakansa ko, hindi ako nagkagatan tul-tul. Bakit hindi ka nagduduman kayo? Masabi ko dumang ka kay mama? Hindi naman ako malo. Kaya nga lang ako malo. O paano ka ID? Sulok naman yung may kamakaibangan. Yan ako na para lula mo. Nakali man din yung pindalula. Yun, napapalaban po. Ay, daw! Sindihan mo yun, pwede. Hanggang tuhod pa siya, oh. My God. Anyari guys. Allah. Grabe nangyari kay Rice. Grabe, oh, basa-basa pa. Ay, hindi na to, pwede parawad eh. Ay, di na, di. Oo.
Wala na po, di na po yata ito mapapaganabangan si Rice. Grabe po, oh. Sis. Naku po. Wala na yata itong pag-asa. Hmm? Ano ito? Nakuha namin? Na ano to? Nako po. Wala na si Rice. Sayang. So ayan mga kalingap, napanood po natin yung pangyayari po sa mga nakaraang linggo dito po sa Tambalang Jomcar, yung sa kanilang personal pong buhay. Kung saan makikita po ninyo dito, unahin po natin si Carla. Ito po ay nangyari nung panahon po ng kakatapos lang na bagyo. Andun kasama po niya dun lola niya, binisita po niya. Kung saan yung lola po niya ay doon na po nakatira sa dati po nilang bahay. Talagang kitang-kita nyo sa mga mata po ni Carla na yung lungkot, yung pagmamahal po niya sa kanyang lola. Talagang kita nyo naman talagang nakayakap po si Carla simula po nung video. Dito nga po guys, makikita po natin yung pagka lola's girl po ni Carla, no? Tsaka kahit nung mga nakarang buwan po nung namatayan po siya ng lolo, ay talagang sobrang sakit po para sa kanya kasi sobrang malapit po siya sa kanyang mga lolo't lola. At ganyan po talaga pagka lumaki ka po sa probinsya, no? Tapos medyo liblib pa yung yung bahay nyo, yung tinitirhan nyo. Talagang mas close po yung family. At kahit po yung mga distant relative po ay talagang magiging mahalaga po sa kanya. Ganyan po kapag pinalaki ka sa probinsya. Kaya nga po makita po natin dito si Carla, hindi na rin po niya napigilan na umiyak kasi kawawa naman po talaga yung lola niya. Kasi yung tinutirahan po niya doon, yung dating bahay po nila Carla, sobrang liit lang po yun. At ang balita nga po natin, wala pong kasama doon sa bahay na yon. Tinutulungan nga po ni Carla guys na tumira na lang doon sa kanila. Total malaki naman yung at saka bago yung bahay po nila Carla. Pero mukhang mukhang nahihiya po yata si lola na lumipat po kasi parang siguro iniisip po magiging sagabal po sa kanila or baka maging pabigat, which is naunawaan naman po natin sa part po ni lola. Pero sana, yun nga po, mas maganda kung meron pong kasama yung kanyang lola. Pero yan po, si Carla, kita nyo naman talaga yung pagiging mapagpakumbaba, magalang, lalo na po sa mga nakakatanda. At dito naman po guys, dako naman tayo sa mga pangyayari po kay Papa Joms. Nakikita nyo naman po dyan sa video. Binagyo rin po sila guys. Halos pares nga po yung kay Carla at kila Jomar. Binagyo rin po sila Jomar at nang malala po nito, binaha po talaga yung bahay nila. Kung mapansin nyo po niya sa video, talagang yung mismo si Rice, guys, si Rice, yung kanyang unang sasakyan, ay nakakalungkot po na pangyayari dahil talagang mukhang i-give up na po ni Papa Joms kasi sobrang lala na po nangyayari doon. Binaha po, tapos dami ng gas-gas. Ayan, binaha talaga siya, nababad sa tubig po. At makikita nyo naman yung mga gulong po. Talagang flat na po. So sabi nga ni Joms, since pasira-sira na lang din naman si Rice nitong last year ganyan, parang i-give up na niya. Kasi mas magagastosan pa siya lalo kung ipapaayos niya kasi ang mahal po ng pagpaayos niyan. Kasi halos lahat po yan naayusin yung buong makina niya napasukan na po ng tubig. So yun nga po, masakit lang po kay Papa Joms dito dahil yan po, si Rice po, yung kanyang unang sasakyan ay napakahalaga po sa kanya. Yan po yung kanyang unang pundar na sasakyan.
or pundar na gamit na talagang kahit na medyo luma na po, mahal na mahal pa rin po ni Jomar. So makikita ko dun maririnig naman natin, makikita natin kay Jomar habang nagsasalita po siya na yung lungkot at panghihinayang doon sa kanyang sasakyan. So sayang guys, kasi nagagamit-gamit pa naman po sana ito nung kanyang family. Sayang, nagagamit pa naman siya. Kaso yan nga po, inabutan po sila ng isang grabing unos kung saan talagang kailangan mag-evacuate po yung family po ni Jomar. At si Jomar naman po, although safe naman po si Jomar kasi nandito po siya sa daet, grabe po yung pag-worry po ni Jomar. At mga ilang araw pa nga po siya bago nakauwi, siguro mga 1 week pa. 1 week after, bago siya nakauwi sa kanila. Kasi yung sobrang baha po, pagbaha, wala talagang madaanan. Kung may kotse ka, hindi rin makakapasok, hindi makakalusot kung hindi ka magbabangka. So yan po, at kagandahan nga po nito na at least po nakarating po si Jomar, na nakabisita po siya sa kanyang family, at ngayon po ay nakabalik na rin po dito sa daet. Nakamusta na niya, so at least peace na po siya about sa kanyang family, no? At syempre, sigurado ako nabigyan na rin niya ng tulong po 'yun ang kanyang family. So, and guys, nakita po ninyo sa video ito, hindi kahit po laging masaya po ang Jomcar, kahit gaano pa tayo ka-blessed, no, sa buhay, ay pag tinamaan po tayo ng unos, ay wala tayong kalaban-laban. So, just pray po palagi sa Panginoon, at sana mailigtas po tayo sa lahat ng mga ganitong mga pangyayari, at sana hindi na po maulit. Guys, thank you so much po. Yun lamang po sa vlog na to, at thank you so much ulit at sa walang pagsawang pagsuporta po sa ating YouTube channel, at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Yan. Bye-bye po. Thank you so much ulit.